kami po ay siyempre nagbibigay pugay po doon sa mga tinatawag na EDSA Heroes. Dahil ito'y araw ng commemoration po natin. Although, nagsimula na to nung weekend pa dahil talaga naman ganun yung nangyari nung EDSA 40 years ago na hindi naman itong araw na ito lang ang February inaalala 25, natin. yes. Hindi yung days leading 22 up to 25, exact. to what happened today, 40 years ago po, mga kapatid. So, syempre, ibang-iba ang meaning ng EDSA 40 dahil sabi Akalain mo nila... yun, 4 na dekada na. 4 na dekada na po. Tanda na. Diyos ko. Anyway, 4 decades, syempre iba na yung mga meaning nun sa mga generation na sumunod. So, pero ang sa akin ang importante, yung inaalala pa rin talaga sa kay holiday, kay hindi. So, mga kapatid, ready na po yung report mula doon. Umpisahan na natin kung kamusta ang mga ganap sa EDSA. At mula doon ay mag-uulat ang ating mobile journalist na si Kyla Macantan. Kung ready na si Kyla, kayo ng umaga pa nandun yan eh. Nako, isang buong araw. Hi, Hi, Kyla. Yeah. Ginabi Alam na. ko, parang tapos wala sa ng activities tao. Parang Oo. tapos sa activities. Pero kamusta yung buong maghapon, Kyla? Tama. Katatapos ng kanina nung bumalik tayo, no, yung mga misa, kasi alam natin, every ilang hours kaninang simula umaga, 9 a.m., 12, 1, or 4, tapos 6 p.m. yung pinaka-last nila. So, kanina no, natapos, tapos yung programa nila halos sabay nga lang din, dahil nandoon pa tayo kanina doon sa may flyover doon sa footbridge, doon tayo nakapwesto kasi buong araw na nandito kami, wala talagang ka-signal kahit sa mobile, kaya hirap na hirap din tayo na makapag-report. Pero kanina nakunan natin ng naka-video mismo yung girian doon sa gitna. Ayan, yun kasi siguro nasa 2 oras ako na na-stuck dito sa loob. Ay? Dahil nga nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga polis at ng mga rallyista. Dahil originally, gagawin nila yung kanilang programa dito sa EDSA Shrine, pero hindi nga raw pinapahintulutan dahil hindi raw pwede mag-rally dito sa area na ito. Dahil din doon sa kanilang dalang pick-up na hindi naman siya yung, kasi yung binabanggit ng PNP is parang truck daw pero ano lang siya, pick-up lang na normal size, tapos may mga speakers sila. So doon daw nagkaroon ng problema, matagal na nagkaroon ng pag-uusap pero hindi sila pinayagan. Kaya kumbaga hindi na raw natiis nung ilang rallyista, nagkaroon na nga ng tulakan doon banda sa dito sa may wakwak. So mula doon, pinilit nila na magmarcha patungo dito sa EDSA Shrine, at dito na nga nagsimula na magbarikada yung mga polis dito sa may intersection, sa may flyover. Kaya punong-puno talaga yung tao kanina, at syempre habang nagko-cover tayo, hindi na tayo nakalabas, nandoon tayo sa loob at napakahigpit ng mga pulis. Yung nangyari kasi, pinalibutan nila yung buong grupo ng mga rallyista para nga sana hindi na lumaki at ma-disperse. Pero ang nangyari, nagkamatigasan, no? So, instead na mapaalis at dahil ayaw payagan, dahil nga magkukos ng traffic at pagbigat ng inconvenience sa mga motorista, ang nangyari, mas napatagal dahil dito sa gitna mismo, ito, kung makikita natin, no, ayan, yung gitna mismong yan, yung intersection, Ortigas Avenue, dyan na stop yung mga iba't ibang grupo kanina at kasama tayo doon. At yun nga, nagkaroon ng tensyon, may physical, dahil doon sa puwersa na ginagamit umano ng mga polis, at may nakausap tayo na pumutok yung bibig. Okay lang naman daw, pero ayon naman dito sa kay NCRPO Director Aberin, 7 naman daw yung nasugatan ng mga pulis, at isa nga doon kinailangang tahiin naman yung ulo. Kaya medyo naging tensyonado talaga yung mga tagpo kanina, pero mabilis din naman yun na napakalma. Pero sinasabi naman nila na para sa kanila, peaceful pa rin daw yung nangyaring event kanina. Pero meron bang permit yung mga rallyista na nagpipilit? Ang sinasabi kasi, ayan nga yung isa pa ng sinasabi, wala talagang permit daw. Pero okay lang naman daw, dahil nga syempre ginugunita nga yung 40th anniversary. Wala naman daw sanang problema nga kung magkakaroon ng protesta at maikling programa. Hindi lang nagkasundo talaga doon sa lugar at doon sa pick-up na dala. Yun talaga yung doon nagsimula na nagkaroon na ng girian, at nagkaroon na nagmamatigasan na sila. Kaya yung ang nangyari, yung program, idinaos nila dito sa gitna kung saan ikinulong na sila or nakapalibot na yung mga pulis, at umuurong yan ng umuurong kasi
syempre yung mga pulis na ang concern din nila yung rush hour. So yung mga motorista talagang nahihirapan na sa pagdaan. So nung nag-interview tayo dito sa may command center, pagbalik natin, naayos na yung daanan dito at dito nila dinaos yung kanilang programa dito talaga sa area na ito. At yun nga, before mag 6 p.m., ayun, natapos naman ng kalmado naman na ang lahat nung natapos yun at umawit na lang sila. Kaya ang sinasabi din nila kasi may misa nga nung 6 p.m. kaya sabi ng mga pulis, hindi na din daw sila nag-worry kasi nga para sa kanila peaceful namang maituturing nga itong nangyaring protesta ngayong araw. So, dalawa lang yung nasugatan. Kaya yung dinescribe mo kanina na yung isa may tahi sa ulo, yung isa pumutok yung bibig, yun lang. Isa yung nakausap natin na mula sa rallyista at ang sinasabi nila doon sa mga pulis, 7 raw yung nasugatan. Pero yung nakita natin, isa lang, yung may tama sa ulo na pulis. Yun lang at yun lang din yung nakita natin dito sa rallyista. Pero meron silang inarestong 2 galing dito sa mga nagpoprotesta, isang estudyante at isang staff ng Human Rights Organization. Dinala nila sila sa Mandaluyong City Police Station pero sinasabi nila doon na hindi raw sila yung kumbaga parang napagbintangan na nanakit nga doon sa ilang sugatan ng mga pulis kasama yung kinailangang itahi kasi medyo malalim yung sugat. Kaya iimbestigahan pa raw kung yun ba talaga, sila ba yung mga dapat talagang managot. Kasi kanina nga may mangilan-ngilan, ako masasabi ko na hindi sila parte ng mga grupo. May parang ilang kabataan na nakikigulo talaga kasi right after nung may girian, may nagbato ng bote. Plastic bottle lang naman siya. Pero agad siyang sinita ng mga tao. So alam mo na hindi talaga dan siya part ng group. Pero So, yung yun lang din siguro yung naaresto kanina, Kyla, part ba sila ng group o kasama sila doon sa nakikigulo? Yes, kasama sila dito sa mga nagpuprotesta yung dalawa. Yung isa estudyante ng RTU at yung isa daw staff ng isang human rights organization. So hindi nila pinangalanan na lang si Attorney Pedrosa yung nag-kumpirma niyan. At tinitignan pa raw nila kung may iba pa bang lilitaw or may mga lalapit pa sa kanila na naaresto. Pero yun lang naman so far din kasi kahit doon sa EPD mismo, yun lang din yung binigay nilang data at under investigation pa rin naman daw yun. So, sabi mo kanina, Kyla, ang pinagmulan nito yung pick-up na may megaphone. So, kung walang pick-up pero may megaphone, okay lang yon? Actually, speaker siya. Speaker na medyo may kalakihan. Pero hindi siya yung talagang malaking-malaki na kagaya ng ginagamit sa mga events. May mga speaker sila. Kung di ako nagkakamali, 4 yung nakita ko doon sa pick-up. Kung titignan niyo itong pick-up na to, hindi siya ganyan. Mas maliit pa siya. Mas maliit pa yung pick-up na gamit nila. Yun yung concern nila. Pero nadaan pa rin kasi nila dito yun Kasi nga may mga tao na nakapaligid din doon sa pick-up. Kaya napaabot nila dito kasi yun yung parang nagsilbi nilang stage. So yun yung ayaw payagan dahil nga ang sinasabi, magkukos nga ng traffic dito sa area. Pero ganun pa rin yung nangyari. Nagamit pa rin naman siya dito sa harap ng EDSA Shrine. So, paano siya naging peaceful kung 7 pala yung nasugatan tapos may naaresto pa? Paano sinabi ng PNP na peaceful? Exactly. Tapos talagang tayo mismo, syempre, nandoon tayo nung nagkakaroon ng girian. At nakita ko talaga na naging agresibo yung tagpo. Kaya medyo nagpanik din ako dahil yung signal putol-putol. At nandoon ako sa gitna, mag-isa ko lang na media nung time na yon. Hindi ko rin alam Pero yun yung sinabi nila. Ang sayang nga lang, hindi natin natanong mismo kasi nagla-live din ako during nung i-interview si director. Pero sana ang gana itanong, Kasi ako po mismo nandoon kanina. Peaceful po ba yun? Oo. So parang sinacharot tayo, Kyla? Yeah. Okay. Sige, yun na muna. Kyla, thank you for your coverage ng buong maghapon. Thank you very much. Thanks, Okay. Kyla. Next pa tayo. Oo, nandyan si Francis Rivera, nasa Mendiola, live ngayon. Francis, ano ang mga kaganapan dyan kanina o kahit ngayon mukhang wala na? Yes, Jovi Chiki Mase ay naging payapa dahil wala tayong nadatnan at wala tayong nakitang kilos protesta na isinagawa dito mismo sa Mendiola. At katunayan nga ngayon, nag-disperse na rin yung mga hanay ng kapulisan at kanina lang, bago tayo umere at tumayo dito,
ay tinignan natin yung kahabaan ng Ayala Bridge kung nandun pa yung mga hanay ng kapulisan at ng PFP o Bureau of Fire Protection kasama yung mga medic na naandun. Pagtingin nga natin doon, wala na. At talagang nag-aayos na sila ng mga gamit nila. At sa ngayon dito, sa may Legarda Street, no, kung makikita nyo sa aking likuran, bukas na sa mga motorista yung mga atong street na to. Dahil kanina, no, simula nung pagdating natin, actually nung nakausap natin si Police Major o Police Director Philip Ines, ay sabi nila mula kagabi pa, ay sinarado na nila itong parte na ito ng Menjola. At ang kaibahan lang sa napansin natin dito, Jovi, Chiki, and Mase, meron naglagay sila ng barikada doon sa gitna noong Recto Avenue sa may San Sebastian Street. Kaya imposible na makakalapit yung mga relihista o magkikilos protesta dito mismo sa gitna ng intersection malapit sa Menjola Peace Arc, no? Pero so far nung nag-aantabay tayo dito buong maghapon, no, simula kaninang umaga at hanggang ngayon wala tayong nakita ni isang grupo, no, or mga estudyante na nagsagawa ng kilos protesta sa buong araw na to. Okay. Uneventful naman pala dyan. Maraming salamat sa iyong report. Thank you. Francis Rivera mula po sa Mendiola po yan.